Oh, madulas guys. Kasi hindi ako naka-boots ng regular boots. Ito lang yung suot ko. A few moments later. Ayan, biglang nag-snow. Kanina ko ng snow. Saan na? Punta kami sa car. Yung paglabas mo, akala mo kanina maulan. Pala snow, biglang snow. Akala immediate, pero 0 degrees kaya hindi masyadong malamig. Pero wala nang snow kahapon. Maaraw, tapos biglang may snow na naman. Ayan, no. Lola na talaga tayo. So it's only just gonna snow for one day? No, tomorrow it's snow again. Hi. Hi. Buti nahanap ko na yung yung susi bago nag-snow kasi ganito na naman ulit ang itsura niya, guys. Ayan. It's a wet snow. I have the key. Snowing again. 5:30. Hi guys, nandito tayo ngayon sa Canadian Tire at nag-i-snow. Akala natin tapos na ang winter pero baka ito na yung mga huling snow. Sa tingin mo? Sa tingin mo? Sa tingin nyo? May snow pa. So, hanggang April pa yung snow. So, ayan o. Ang lakas ng snow. Hanggang 8 o'clock. So, Canadian Tire. Hanggang 8 o'clock pag Sunday. Ano bang gagawin natin dito, my love? Bibili ako ng car battery. Car battery? Bakit? Kasi mahina na yung battery. Mahina na yung battery. Second hand yung kotse namin. Hindi niya kasi alam kung kailan binili yung car battery nun. Kaya bibili siya ngayon. Para sure na hindi tayo mamatayan. Kano? 191, 214, 191, 283. Hindi yung ngayon eh. Ano yung ba? Mabigat ba to? Mabigat ba yan? Ay, may pushcart pala eh. May pushcart. So, tools naman guys para ma-install niya yung battery na to, yung hinahanap. So, bagong gising pala ako guys, kaya ganito yung boses ko tsaka itsura ko kasi di ba nag-DST? So, nag-advance from 2 o'clock, bigla siyang naging 3 o'clock. So, kulang ng 1 hour yung tulog ko. Hindi naman ako kulang, pero dapat sobra yung tulog ko. Yan, so importante sa akin yung tulog. Tulog is life. Diba, no? So, ito yung pinili mo. Kasi, may lalagyan. Yung isa wala. Pag work ka, mahirap nga lang lalagyan. Lakas ng snow.
Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So, eto na nga, ang weather dito sa Canada ngayon, especially here in Alberta, ay from winter to spring. So, parang hindi pa talaga spring officially, pero nag-change na yung daylight saving time. Pero talagang ang weather natin ay pabago-bago. So, minsan talagang ilang days, 3 to 4 days maaraw, natunaw na yung snow, and then suddenly nung Sunday, eto nga sa previous yung mga clips kanina, no, talagang nag-snow na naman ulit. So bumalik na naman yung lamig at snow, ganyan. So pabago-bago pa ang ating weather ngayon. So anyway guys, ay gusto ko palang i-share sa inyo ang ating CELPIP score. Pero bago yan guys, ay kamustahin ko naman kayo, kamusta naman kayo ngayon saan man kayo sa mundo ngayon, sa Philippines, sa US, sa Canada, at saan pa man no, nanonood dito. Maraming salamat sa mga nanonood ng Jill in Cannes, at sa ating mga new subscribers, maraming salamat sa mga nagko-comment at sa mga nagla-like and share, maraming salamat. Kaya kung hindi ka pa naka-like and subscribe dito sa channel na to, please don't forget to give this a thumbs up, and please don't forget to click the notification bell para updated ka sa mga updates ng channel natin. So, eto nga guys. So, gusto ko palang i-share sa inyo yung aking experience during the CELPIP test, no? So, prior to that, talaga pala, kailangan natin mag-prepare. Meron tayong mga preparations din. Especially, meron namang ino-offer na mga practice test diyan sa CELPIP mismo na website. Meron diyang mga practice test, pero mostly na ang practice test nila ay nasa listening and reading. Pero yung writing and speaking, kasi syempre hindi naman malalaman ng computer kung ano yung mga sinabi mo or ano yung mga sinulat mo, no? Pero meron namang mga tutorials from the YouTube. Pwede rin kayong magbayad ng mga reviews, no, so mga review center kung meron kayong malaman na ganyan, at meron pa rin mga ibang links na nag-o-offer ng mga pwede kayong makakapag-practice ng inyong reading, speaking, listening, and writing. So, napaka-importante na makapag-review tayo, kasi kahit na marunong na tayong mag-English or magsulat ng English or makinig ng English, pero like sa speaking, merong mga pattern, sa writing may mga pattern na kailangan nating alamin, dahil yung mga pattern na yon o yung flow or yung structure ng pagsusulat natin ay doon sila nagbe-base kung paano nila i-grade yung ating ginawa. So, ko palang i-share, no, shoutout ko yung mga ibang classmate ko dyan, kasi ang gaganda ng mga score nila sa CELPIP. So, merong mga naka-perfect 10. Ayan, congratulations sa aking classmate, si Sheila. At yung iba pa, no, si Elaine, no, may mga 12 yung mga score nila. So, congratulations sa inyo. At syempre, sa mga iba pang magtitake ng CELPIP, good luck sa inyo. At congratulations naman sa mga nakapag-CELPIP na kung ano yung grade na natanggap nyo, ay congratulations sa inyo. So, ito nga guys, ang CELPIP kailangan natin itong i-take, dahil especially bago itong policy ng IRCC, especially for the international students, na bago kami graduate, kasama na ito sa mga requirements na hinihingi sa amin para makakuha kami ng PGWP. So noon, nagkukuha lang ng CELPIP or IELTS pagka mag-a-apply ka na for PR. Pero ganyan, kasama na rin katulad ng mga caregiver pathway, ay requirement din sa kanila ang magkaroon ng CELPIP. So, either CELPIP or IELTS, it's your choice kung alin po yung gusto nyo. But as far as I've heard, yun nga, mas madali ang Canada, ang CELPIP, because it is more Canada-based. Although, you can only use this certificate or yung result nito for Canada. Pero yung IELTS, if you're going to other countries like US, Japan, US or UK, Australia, so IELTS yung pwede nyong gamitin para sa kanilang mga English test requirements. So, it's your choice po. Kung syempre, kung saan naman nyo mas kakailanganin, kung saan kayo pupuntang bansa yan. Pero kung nandito kayo sa Canada, syempre mas advantage na rin na kung para dito lang naman sa Canada, mag-CELPIP na lang kayo, kasi sabi nila mas mataas daw yung score na binibigay ng CELPIP. Sa mga ibang tips pala na pwede kong ma-share sa inyo, although
ang mga tips na to ay hindi ko naman sinasabi na talagang nagawa ko siya dahil sa limited time. So, unang-una, kailangan natin talagang mag-make time to review yung self-pip test, no? Yung structure, kung paano tayo mag-practice magsalita, kung paano yung format ng pagsusulat. Yan. So, we need that practice. At especially sa pagpa-practice din natin, we need to find a quiet space. So, dati nag-try ako, sabi ko, magre-review nga ako, manonood lang ako ng YouTube. Tapos, meron akong ginagawang homework. So, hindi pala pwede yon, no? So, kailangan nakafocus din tayo dun sa practice na yun. So, hindi yan yung pwede nating i-multitask na meron tayong homework. Siyempre, sa homework, may iniisip tayo, nagsusulat tayo, may ginagawa tayong isang topic na to, but yung isang topic ng pagsi-self-pip ay hindi pwedeng pagsabayin ng ating left and right brain o both sides of the brain, no? Kailangan natin. So, find a time and a quiet space para makapag-focus tayo sa pagre-review ng ating self-pip. At hindi lang yung, syempre depende kasi yan sa availability ng time natin. Yung iba may mga nag-work, especially kami naman may nag-work na, nag-i-school pa, tapos yung iba naman may family. So napaka-important na consider natin yung time and yung space natin kung saan tayo makakahanap ng quiet space. So, next na pwede nating masabi dito ay kailangan nating mag-review. Like, siguro kung sobrang busy natin, 3 months in advance para mas talagang maintindihan natin siya, no? 1 to 2 months is okay, pero ako parang mga 2 weeks na 2 weeks before yung review ko na hindi masyadong review, tapos akala ko may break ako, pero yung break ko ay hindi ko nagamit sa pagre-review kasi madami pala akong homework na ginagawa, tapos meron din akong work na ina-schedule sa akin nung during those break dahil reading week yon. It means pwede kaming kumuha ng mga full-time jobs. So, medyo hindi ko na hindian pagkuha ng full-time job nung panahon ng yung week na yon. Kaya, naging very limited yung time ko sa pagre-review. Kaya, ayun. Pero tinry ko talaga yung best ko na i-fit yun. So, kahit minsan antok na ako, nagre-review pa rin na talaga ako. Pero I think medyo kulang nga yun kasi sobrang nag-try ako sa listening dun sa website ng self-pip, tapos yung reading nun, and then after nun sabi ko okay na yun, tapos yung reading, yung speaking and writing na lang yung finocus ko. So habang nagre-review ako sa mga YouTube channels, ang sinearch ko lang is target 9. So ang talagang aim ko lang is to get the 9 yung score, no? Magkano ba yung self-pip test na to? As I have mentioned, no, it is 304 including the taxes dito sa Alberta. Tapos, you can choose your location, kung saan yung mas malapit sa inyo, kung saan nyo kayo mas comfortable, kung may alam kayo na mga location na, yung mga choices doon, kung familiar na kayo doon, then you can go doon sa location na yon. Tapos, yung time and yung date is according to your availability and yung convenience of your time din. Tapos, so, sa pagre-register natin, kailangan lang naman natin dito yung passport. And make sure na during the exam date ay dala-dala natin yung ating passport na ginamit during the registration kasi yun yung hahanapin nila. At wag na kayo magdala ng ibang bagay. Wag nang magdala ng malaking bag. So, kung may coat kayo, ay may locker naman sila doon. Kaya, kahit pen, ball pen, hindi na kailangan kasi provided na yon, even the paper. So, doon lang bibigay yon. At, so yung result ng aking test ay natanggap ko 4 days after the test. Tama ba? So, Sunday ako nag-test, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday afternoon, nakatanggap ako ng text, no? Papunta ako sa isang work ko noon. Nakatanggap ako late afternoon na dumating na yung result. So, 4 days lang. Although, sinabi nila is 3 to 5 days na dating yung result. So, depende naman sa panahon yan. At, so, natanggap ko ba yung result na ine-expect ko? Ayan. So, tingnan natin guys ang aking result. Kung ako ba, sa tingin ko ba, magre-retake ba ako? O, pwede pa lang magre-evaluate? At, kung hindi man,
di okay na sa akin tong score na to. So, ang pagre-retake, ibig sabihin ay magbubook ulit ako ng exam, upunta ulit ako sa location, magsisit down ako for 3 hours, at titake ko ulit yung same test. So, pero hindi naman yung exact same questions. Kasi syempre, bawat araw na schedule nila ay iba-iba naman yung exam doon. So, iba-iba yung content. So, hindi natin alam ano din yung pagdadaanan ko doon. So, yun, pag-isipan natin kung magbabayad ba ako ng $304 ulit to retake the test kung gusto ko ng mas mataas, or to re-evaluate. So, ano yung re-evaluate? So, ang re-evaluation ay para lang sa speaking and writing. So, pwede tayo mag-request for evaluation, pero for speaking and writing lang po ito dahil yung listening and reading is computer-based. Ibig sabihin, multiple choice, true or false. So, yung ganon, fixed na yung answers, hindi na mababago yun. But for the writing and the speaking, it was evaluated or checked by yung mga tao talaga na nandun sa CELPIP, no? At yung within 6 weeks after the test, no, ay pwede pa tayong magpa-re-evaluate. So, pag-isipan ko kung magre-re-evaluate pa ako o magre-retake na lang ako ng buong test. So, 2 to 3 weeks, marireceive na yung result ng re-evaluation. Usually, ang re-evaluation cost ay $55 for the speaking and yung writing each. So, 55 each. So, kung dalawa yon ay 110 plus taxes. So, kung magre-re-evaluate kayo, ang mangyayari dito, so, i-check nila ulit yun. Tapos, kung makakuha kayo ng mas mataas na score doon sa original score nyo, kung na-re-evaluate yun at mas mataas yung maibigay, ay, teka muna. Kung mas mataas yung maibigay na score, ay, marirefund sa inyo yung binayad nyo. Pero kung same lang or below, ay non-refundable yung binayad nyo. Ayan, so hindi nyo makukuha yung binayad nyo. At, ayan, so, depende po yan guys, but I've heard din na merong mga nagpa-re-evaluate na tumaas yung score nila. Meron din namang maintain lang. Ayan, so pag-isipan natin mabuti if we are really, sa tingin nyo confident ba kayo na sa tingin nyo kailangan, you deserve better. So ako hindi ko nga masyado alam pero I think hindi ko alam guys. So please help me decide kung I should retake or para evaluate ko ang aking score. O kung hindi, parang initially talaga okay na sa akin yung score na nakuha ko. Ayan, so ano ba yung score? Kasi importante yung score guys. If you are using that so kami, PGWP lang naman, wala namang kailangang i-meet. Ang kailangan lang sa amin ay 6 above, no? Pag sa university ka naman, graduate 7 above. So kung caregiver ka naman ay 4 or 5, yan. So, yung ganun yung range ng mga CELPIP scores na kailangan ma-reach. But, kung gagamitin mo to sa PR, ay merong, kung ito yung points na nakuha mo, ito yung CLB level na nakuha mo, may katapat na score yon or points for the PR. So, for the express entry para tumaas yung score natin. So, ngayon guys, iisipin ko kung magre-retake pa ba ako. Parang 3 hours, no? Sasakit na naman ulo ko. Pero kasi ngayon, talaga ang hirap ng panahon na sobrang busy sa school, tapos sa work. Talagang singit lang yung oras ng pagre-review. So, kung magtatapos na yung school namin, tignan natin kung makakapag-retake pa tayo or kung magre-retake ba tayo or magpapare-evaluate lang tayo. So, by the way guys, maraming salamat sa panonood ninyo ngayon. At ito na, papakita ko sa inyo ang aking CELPIP score. So, ayun guys. So, ang talagang tina-target ko lang ay 9. Dahil para sa akin mataas na talaga yung 9. Kaya,
eto nga ang aking score. So, ang aking listening ay na-achieve ko naman guys, ang score na 9. So, talagang okay na ako doon kasi yun lang yung ano ko tina-target ko. Tapos sa mga review na tutorial ng YouTube, sa target 9 lang talaga ako nagpupunta. Ayan, iniisip ko, hindi ko talaga kaya yan. So, yung reading ko naman guys, ito ay medyo mas mababa ng 1 point. Ito ay nasa 8. At ang aking writing ay 9 ang aking score. Tapos yung speaking is 8. So, sabi ng aking classmate, yung aking speaking, baka pwede ko pang ipa-re-evaluate yan. So, kaya, kasi syempre speaking and writing lang yung pwede nating ipa-evaluate. So, hindi ko alam kung papare-evaluate pa ba ako or okay na ba to. Ayan. So, ang average ko naman na nakuha is 9. So, hindi pala yung lowest score. Syempre, baka meron pa talagang may point pa yan na hindi na lang natin alam kung paano nila kinompute yung average na to. So, eto nga guys yung aking nakuhang score. At maraming salamat naman din. Kahit papano ay pasado naman tayo. Yun nga lang, kung gusto natin mas mataas na score for the PR in the future ay tataasan natin to or ipa-re-evaluate natin to. Sayang ba yung $55? O kaya yung 300 for or okay na to? Alin sa tatlo guys? Retake, re-evaluate, or okay na to? So, yan. Comment down below guys kung ano sa tingin nyo kasi ayan. Yan ang ating score. Yan. So, maraming salamat sa panonood nyo ngayon and I'll see you in my next vlog. Kung meron kayong comments and questions at ano yung napili nyo sa dapat retake, re-evaluate, or okay na yan. So, please comment down below and I'll see you in my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye! $5. Dati siyang 29. End of season sale. So, tigpo $5. Ano kaya yung size ni Celestia? Ito, ang cute din ito, oh. Ito 7, no? Kung ganito yung size niya.